Yo, what's up sa inyo mga kwentong? So, kumusta? So, alas 11:30 na ng gabi. Dahil sa panay-panay ang post ng mga tong nanirahan dito sa Japan. Alert nga to dahil sa lindol. So, nag-decide kami bigla ng kasama ko na magpunta kami ng ngayon. Supermarket para makabili ng kahit konting pagkain kung sakasakaling wag naman sana matuloy dahil parang pangalawa ang lugar namin sa pinakamalapit na tatamaan ng big kumbaga yung Nankai Tro na tinatawag nila, yung mega earthquake dito sa Japan. So talagang nakaantabi din yung mga mga naninirahan dito sa lugar namin. Ngayon, alas 11 na ng gabi, alas 11:30 na ng gabi, bigla naming napag-isipan na magpunta ng supermarket kasi nga baka bigla naman magkaroon ng, wag naman sana bigla nga magkaroon ng ganun. Kasi wala kami kakainin kung sakasakali. Tapos yung isang kasama namin naka-ready na lahat sa kanya. Ang kinakatakot pa namin baka may aftershock and then ang kasunod ng tsunami. Kaya wag naman po sana. Kaya ayan, kita nyo naman gabing-gabi. Gabing-gabi na pasalugod kami sa supermarket. Hinati ko lang yung isang kasama ko. Pupunta kami doon, medyo may kalayuan sa amin yun. 30 to 1 hour ang layo. Ang gamit lang namin bike. Ay nako, nakakatakot din po talaga ngayon sa Japan, lalo na yung mega earthquake. Wala akong susi. Ako may susi ako. Oo. Nasi Johnny Boy. Ayan, ay naku ko. Akala ko yun ano may bin natin? Si Johnny kasama ko. Natatakot ka rin? Hindi ako natakot. Ano ay? Hindi na natatakot, hindi na Nanginginig lang. Nanginginig ka lang. Wala yung number 1 ko sa atin eh. Ibang to eh. Kaya nga. Yung hindi natatama yung Yung mega earthquake? yung lindol. Kaya nga. Kaya yung mga kwento, walang gising. Kaming dalawa lang. Malusit na ano to. Kala namin homesick lang, hirap ng trabaho, hirap sa pakikisama. Ilang encounter namin sa pangibang bansa, meron palang ganito, may earthquake na, may tsunami pa. Grabe naman. Ito yung bike ko. Ano yung bike mo? Yeah, gabing-gabi na. Kailangan natin ilabas yung flashlight kasi baka matatap tayo ng pulis. Delikado na. Ganun dito mga kwento, no? Lalo na. Talagang sisitahin kayo pag wala kayong flashlight. Kaya yung kasama ko. Meron ba? Tingnan mo nga yung flashlight mo kung gumagana. Gumagana. Ayos ah. Alam niyo ba, feeling ko ting gagalaw yung kama ko parang yun na. Balitaan siya. Yung dinidigan ko yung ilo eh. Update ko na lang kay mamaya mga kwento ni. Yo, so nandito na kami sa pupuntahan namin. So, dilim talaga. Kasi ito. So, alam ko sige 24 hours ito eh. So, ito yung pinupuntahan namin kapag gusto namin mamalengke pa rin kahit na alas 12 o alauna na. So, ipa-price update ko na rin kayo sa mga nagtatanong kung mahal ba ang bilihin ng mga grocery o pagkain dito sa Japan. Yan. So dito po kami lagi namimili, Lamo. So merong designated department of supermarket na kung saan mas mura yung mga paninda nila. So dito isa rin po ito yung mga nakalista dito sa Japan na mura. Yan. So nagbike kami. Diba? Nakala ka? Wala akong lock dyan. Uy, ilak mo tong bike. Johnny Boy. Ito mo ito mga kwento lagi nyo uugaliin. Dapat bago nyo iwanan yung bike nyo ay naka-lock. Wala, kasi pagkagalit ng madaling araw na sa gilid-gilid lang yung mga mandurugas sa mga bike dyan. Ito. Wala nito? Sira na yun, hindi ko na alam number na yun eh. Ay wala. Baka mamaya inilak natin, hindi ko alam number para sa hindi makapunta, makaalis. Namang problema kami, wala kaming lock. Akala ko dala-dala. Ayan na, yan lock mo, ayan na. Ayun na, pero yung susi wala. Ay, Naiwan ko yung susi ko eh. tarakat. Pinas na. Mamalengke muna kami. Tingnan namin kung ano pang mukan. Kasi number 1 talaga tubig ang hinahanap namin. Number 1 talaga tubig. Isa na lang, ito na lang. Sa baba na ako. Diyan ka na sa taas.
Konti lang naman bibilin ko, talang. Baka na basket. Uy, basket! Ayan. Item 1. Ito mga kwento pagka gusto nyo mga protest dito. Medyo may kamahalan ha. Ay, ito yung mga slice na. Na slice na. Pagka ganito, ano, 150 to 170 pesos ng isang slice na to. Yan. Medyo may kamahalan. Yan yung mga kwento yung saging. Magkatita yung saging. 100 eh. Nasa 60 pesos. Yung mga 5 piraso. Yan. Yung nagtatanong sa kung gaano kamahal o magbigay tayo ng idea sa mga bilihin dito sa Japan. Ito na. Isasabay ko na sa Idol. Nakalimutan ko na sa Idol ko eh. Basta ito na yung price update dito sa Japan. Yung orange ni. Ang gaganda dito sa Japan mga kwento, nakaganyan sila oh. Talagang nakaayos. Presentable kung titignan. Lagi nakagato, ang sabi ito. Plastic na ganito. Hindi ba? Sarap mamili pagka ganyan. Sample tayo ng grapes nila. Ito ay sa 200 pesos. Ilang piraso lang. May sarap tayong grapes na nakita kanina eh. Pinya? Ha? Pasira na. Ay, pwede ito. Matamis ito. Hindi ako marunong magbalat eh. Kagaya ito. Hindi nga marunong magbalat ng ganyan. Mumura lang yan. Mura lang yan. Hindi marunong. Turuan kita. Hindi na. Ikaw na lang. Ayoko pa. Kung di ako mahilig, may masakit. Pwede ba ito? Pwede pa yun siyempre. Ibebenta ba nila kung sira na? O isang pinya mga libre na kwento. ito eh. Ba't na libre? 100 piso. Mga 120, ganyan. Tapos, sinin tayo dito. Ano pang pwede natin i-share? Dito sa pangrekado. Isang piraso ng mais. Nasa 70 pesos to 80 pesos. Isang piraso. Ha? 70 pesos to 80 pesos. Isang piraso. Ito namang isang bell pepper, red bell pepper. Wala. Nasa 60 pesos. Isang ampalaya. 180 po. Nasa 70 pesos o 60 pesos. Ganyan. Di ba? O kamatis. Gusto nyo kamatis. 4 na peraso. Parang gagasantol. Nasa 200 pesos. So parang sabihin mo lang 50 pesos isa. Grabe. Di ba? Ito yung broccoli. Isang gato lang, isang gato lang. Nasa 120 pesos. Grabe. Diba? Ito tayo, sibuyas, sa mansanas. Yung mansanas nila, 4 na piraso. Magkano 640, nasa 300 pesos. 4 na piraso, 300 pesos. Ano pa? Mansanas, okra. Itong okra. Ayan, 105 yen. 5 piraso. Magkano yun? Nasa 40 pesos. 5 piraso, 40 pesos. Ito naman. Beans? Tingnan mo dyan, hindi sa gilid meron. Ito naman, ang tawag dito. Parang sa atin na yung tawag dun. Ito, 258. Nasa 140 pesos. Diyos ko, grabe. Baka sa atin sa Pilipinas to, 10 piso lang ito, 15 pesos lang ito. Dito, 140. Ito. Ang kapalit ng pechay. 30 pesos. Kumbaga sa atin, pechay o lakwan. Ito sa atin. Dito sa Japan, mga kwento ito naman. Ang kapalit ng pechay. Ayan. Kalating repolyo. Kalating repolyo. Maliit lang ito mga kwento 128 yen Magkano yung 128 yen? Nasa 50 pesos. Kalahati lang siya. Maliit lang yan grabe. Carrots. Dito tayo sa carrots. Hindi natin magkatong carrots. Ilang piraso. Maliliit lang din ito mga kwento. 5 piraso. 70 pesos. 70 pesos itong mga kwento. 5 piraso. Tingnan mo, maliit lang yun Maliit lang ito. Ito yung daliri ko. Parang pinagdikit na yung daliri ko. Ganyan lang kalalaki. 5 piraso. Ayan. Kalabasa. May kalabasa pa. Kalahating 150.
120 to 150 pesos. Ito kalahati lang. Ayun oh. Siguro sa 1 kilo naman ito, 1 kilo. Ay wala. Mga kalahating kilo o kaya hanggang 3/4 yan. Kaya grabe. Oh. Ito naman. Parang upo na malaki sa atin. Upo na malaki dito, upo sa atin. Mga kalahating kilo, 120. Ay grabe yung bilihin dito sa Japan mga kwento. Kaya lang, may sibuyas. May sibuyas din sila dito eh. Oo. Magkano ito? Nasa 70 pesos, 4 na piraso lang. Oh. 70 pesos, 4 na piraso. Diba? 70 pesos, 4 na piraso. Mura 3 piraso, 70 pesos. Walang iya, 25 isa. Nakakanginig ang presyo. Saan ba tayo? Ay, bawang. Wala pa tayong bawang. Hanapin natin yung bawang. May bawang dito eh. Ayun. Ito yung bawang. At lumitayin natin magkara. 98 yen. Walang dalawang, ano tawag daw? Dalawang kwan lang siya. Kumbaga sa Ilocano, bukil. Dalawang piraso. 30. 15 isa. Grabe eh. Ay, grabe. Ano pa ba? Oh. Yung nag-request na mag-reveal tayo ng mga presyo ng mga bilihin dito, ayan. Nagbibigyan lang natin sa idol. Well, mamaya bibili na tayo ng kailangan natin. Oh, itlog. Ay, 248. Nasa, magkano ba yun? Nasa 80 pesos. 80 pesos. 2, 4, 6, 8, 10. Ayan. Powder to. Powder, yun yung powder sa ilalim. Ay, kalakinan. 3.8. Ito. Pwede ito powder. Oo, powder yan. Powder yan. Sa mga kwento, walang bilihan ng mga dito, medyo mahal din bilihan ng mga mga sabon. Kaya ito yung sikat na sabon dito sa Japan mga kwento, yung mga pang normal days lang nagkamitan. 3 piraso yung cow. Nasa 70 o 80 pesos lang sa Philippine money ito. Ay, hindi masa 120 pala. 120, yan. 100 to 120 pesos yan yung sikat sa atin. Yung mga panghugas ng mga plato. Ito yung parang cotton bleach, yung parang sunrock sa atin. Kamahalan din. Tapos ito mga kwento papakita ko sa inyo yung yung mga papunta rito. Papakita ko sa inyo yung mga rekado, mga ingredients ba na wala talaga dito sa Japan. Papakunin ko lang sa inyo, pasilip ko lang para alam nyo yung dadala nyo. Ito mga kwento, yung mga yan, kung mapansin nyo, wala doon yung magic sarap, sinigang mix, mga pangrekado sa kung ano-anong, wala tayong mapapansin na ganoon dito. Puro Japanese ingredients na hindi natin alam kung paano gamitin din dahil hindi naman tayo totally lagi gumagamit ng mga ganyan. Yung mga yan, di ba? Wala tayong mapapansin na pangrekado natin dyan. Rekado ng pang Pilipinas. Ito, nakaganito. Lagi nakaganito yung mga kanila. Hindi ko alam kung paano yan. Kaya, ayan, wala tayong makita na ang ingredients sa mga Pilipinas. Diba? Kaya, pag pupunta kayo dito, magbaong kayo ng mga pampalasa sa atin. Kagaya ng sinigang sampalok, sinigang sa gabi, magic sarap, yung mga mamasitas, pangkaldereta, mga galon, wala po dito yon. Meron ba sa mga Philippine store dito, pero may kamahalan na po yun. May mga presyo na po yung mga yun. Kaya kung ako sa inyo, pag pupunta na ako dito, kaysa kung ano-ano yung idala nyo, magbaong po kayo ng maraming rekado dahil mahal po dito yon. Titignan nyo na po expiration date kung maaari hanggang umabot ng 2 to 3 years, yun ang piliin nyo. Kaya kung ako sa inyo ay maging wise kayo sa pagdala ng mga gamit papunta rin sa Japan. Yung mga damit, mga kung ano-ano dyan, huwag nyo muna idala dahil napakarami po dito sa Japan mga kwento. Napakarami ng ganun dito sa Japan. Kaya kung ako sa inyo, maging kung kayo
yun, puro pang rekado, puro pang kain na pwede idala natin sa airport. Yung mga ano, mix na yan ay sinigang, mga kaldereta mix, mga ganyan, okay lang po yan eh. Ang alam ko okay lang yan. Wag lang po yung talaga yung mga chicharon, yung mga ganun. Basta binagbawal sa airport. So, nandito naman tayo sa ano, karnihan. Bumili ako ng ito. Tignan nyo ha. Ito mga siguro kalating kilo. Kalating kilo. Sample lang ako yung karne. Ito mga kalating kilo. Ito mga kwento. Nasa 180 pesos. So, pero frozen po ito mga kwento ha. Frozen po ito. Ito. Mga 100, nasa 180 pesos. Oh, meron po ding mura talaga. Ah, di ba? Magkano bang presyo ng karneng baboy sa atin sa Pilipinas? Sa 350. O, parang hindi ka nakakalayo, di ba? Ayan, ito yung nabili natin. So, parang karneng baka naman. Ito mga 1/4 siguro. 170. Yan, 1/4. Nakaganyan no, lahat naka-styro, nakaayos sila. Hindi yung kagaya sa palengke na tiyataga pa. Dito talaga as in nakaayos na. Ganyan natin yan. Ito pa. Ito yung kasama ko. Binili niya. Yung karneng baboy, saka yung atay. May kuha pa ako ng manok. Bago ito? Oo, halika. Doon ako. Ha? Malaki. Kaya nga, malaki yan. O, yan. Takot kasi sa lindol. Yan yung ano, wala nakatawa-tao. Alas 12:30 na. Ito, Johnny Boy. Kasi na yan, ito. Malaki oh, malaki to. Masarap yan, may taba. Ano manok? Oo. Yung pang mga presyo dito. Sa manok naman tayo, na-share ko na yung baboy at yung baka. Sa manok naman tayo, kagaya nito, nakakakuan sila. Ang tawag nito, choice cut ba? Kung sa Pilipinas ay choice cut. May purong pakpak lang. Ito, kagaya nito, nasa 150, nasa 6 na piraso. At meron din namang mga puro hita lang na isang ganyan lang, kaliliit lang din. May ilang peso yan? 12, 16, nasa 300 pesos. Oh. Mga choice cut dito po mga kwento. Hindi yung tayong kaya sa palengke na pipiliin natin dito. Naka-choice ka na, naka-separate yung mga pakpak, hita, mga breast, mga ganyan. Mga laman. So ako, kukuha ko ng isang ganito. At gusto kong adobo. Ayan, 140. Diba? Ito naman tayo mga kwento sa betchin. May betchin na nakapak na ganito. So 140 pesos. Tapos mayroon din betchin na Ajinomoto na ganito nakalagayan. Nasa 150 pesos. Ilang bowl lang to. Yung asin nila. Siguro 3/4 lang ito mga kwento. Ay 1 kilo. Nasa 100 pesos to mga kwento. Siguro 30 pesos sa Pilipinas yan. Yan yung mga presyo dito. Medyo malayo yung presyo talaga ng Pinas sa Japan. Pero huwag po kayo mag-alala dahil ang sahod nyo sa Pilipinas at sahod nyo sa Japan ay malaking differential din po. Kaya parang kumbaga para sa akin same lang din dahil ang sahod mo dito, halimbawa sasahod ka ng 17 na lapad o 18 na lapad o 15 na lapad, kumbaga sasahod ka ng 150,000 pesos tapos ang bilihin ay ganun din, parang same lang din kasi nagkakaiba sa sahod. Siyempre nasa mataas ka na bansa, mataas yung sahod mo, so ibig sabihin mataas din yung mga cost of living. Yun lang yun. Sa Pilipinas pag mababa yung mga presyo, so ibig sabihin mababa din yung karamihan na sahod ng mga kapwa nating trabahador dyan. Pero kung sa taas nasa bansang mayaman kayo, expected na matataas at mahal din ang mga bilihin. So ganoon lang po ang pagkakaalam mo doon. Meron tayo sa bilihan ng tinapay. Alam niyo ba to? Yung masarap ito paborito ko parang parang cake ito. So 60 pesos ito mga gato Masarap ito mga gato. Naka-separate mga bilihan ng tinapay dito mga kwento. Naka-plastic talaga. Ito maganda rito mga kwento sa Japan. Marami ka talagang pagpipilian. May mga burger. Yan, may burger. Parang sa atin sa Pilipinas na mayroong putlong sa mga burger shop. May putlong na may hotdog. Kung gusto mo naman, yung monay lang,
Meron ganito. Tapos ang palaman niya sa loob. Gusto mo, mayroong monay lang dito. May pulong monay lang. O kaya parang pandesal na maliliit. Ayun, ubos na eh. Ubos na. Ha? Tapos parang ito yung sa atin. Parang pinuno. Oo. May ganito rin tayo. Meron din ganito dito sa Japan. Parang pinuno. Sarap din ito mga kwento. So, titikman nyo yung tinapay dito sa Japan. Dahil masarap po yung mga tinapay nila. Yung mga ganito. Masarap ipang kape. Masarap po talaga ipang kape. Nakaseparate po yung mga tinapay nila dito. Kung gusto niyo ng egg sandwich, o meron din po yan, egg sandwich. Ha? Oo. Marami kayong pagpipilian pagka nandito na sa Japan. Hindi lang yung isang piraso na kan. Parang din sa atin sa Pilipinas, pero dito sa Japan mga kwento, more on palaman po talaga sila. Ha? Oh, tapos meron din silang mga nakaseparate na palaman. Yun boy sa akin. Oh, yan. Meron din sila nakaseparate na palaman. Yan. So, ito yung pure na tinapay. Kung gusto nyo kayo lang magpapalaman ng tinapay. Tapos bibili ka ng sarili nyo palaman. Ito. Grapes siya. Kumaga sa atin, strawberry. Ito. Ubas naman yung kanya. Panlasa niya. Yung flavor niya. So, tapos meron pa pala dito. Yan. So, merong yung donut sa atin. Ilang piraso ba to? 5 piraso. Nasa 70 pesos. Yan. Ganyan lang po mga presyo dito sa Japan mga kuya. Hindi yung sobrang pagkamahal-mahal. Kasi yung pong sahod natin dito ay medyo may kataasan din po kaya ako nasasabing parang equal lang o parang sa atin lang kasi mataas nga po yung sahod natin. Kaya expected nyo na mahal po ibilihin. Ganun po yun. Yeah. Kung gusto nyo mga noodles. Ay, ito masarap. Wait, asan na ba yun? Johnny, ito masarap yung Johnny Boy, oh. Masarap ito, cheese. Parang cheese yun, eh. Pili nyo ako sa. Gusto nyo mga noodles yan. Pagkadami-daming noodles dito. Talagang, karamihan din po talaga dito. Made in Japan. Ayan. Udon, mahilig magpansit. Mahilig yung yakisoba, yan. Yung mga niluluto. O, di ba? Ang dami pa tayong pagpipilian na kung gusto nyo ng pansit-pansit. Magkano lang naman po yan siguro yan sa Pilipinas is 50 to 70 pesos. So, kung marunong kayo gumawa ng ano yun, yung makakapal na tawag ito. Kalimutan ko na. Yan. Kung marami tayong pagpipilian. Tapos dito mga kwento, yan, yung mga gusto nyo magpapagahe. Ito yung mga kape. Ito yung mga kape ng mga Japanese. Yan, dami dami pagpipilian na pwede ipapagahe. Yan. Ito blended stick. Yung parang naka-stick yung kape sa atin. Gusto nyo nakabote, meron din. Mura lang po yan. Pagdating nyo rito muna medyo hindi nyo masasabi na ay, ganun pala. Di ba? At least natikman natin yung mga product ng mga Japanese. May chance po tayong ipatikim sa pamilya natin yung mga product ng mga Japanese pag kayo ay nandito na kaya gagalingan nyo. Ay, mga noodles na yan. Marami nagpapabagahe ng ganito, mga kwento kung alam nyo lang. Yung ganito. Marami nagpapabagahe ng mga ganito. Dami silang gusto nilang matikman. Ipatikim sa pamilya na rin mga gatong mga noodles. Di ba? Bihirang-bihira din naman sa atin yung mga gatong noodles, yung mga gatong mga flavor. Kasi lalo sa probinsya, kasi nga po mahal po ang export. Mahal po yung magpa-export ng mga product ng Japan. Kaya pagka tayo nandito na sa Japan, may chance po tayo, di ba? Patikim natin sa pamilya natin yung mga ganyang bagay dahil bihira lang din po yan. Yung pagpipilian. Ito yung sikat na Nissin Seafood yung mga kwento. Ayan. Kasi sa Pilipinas, ito mga kwento dito. Ayan ang price niya, 105 lang sa 40 pesos. Kung bibili nyo, convert ko sa Philippine money siyempre mahal ang shipping, mahal pa dala sa Pilipinas kaya pinapatong-patungan nila. Sarap pamili, di ba? Ayan. Mga gatong mga noodles. Wala sa atin ito mga kwento. Sa Japan lang po yan, mga Japanese noodles na napakasarap naman po talaga. Ito. Ayan, tapos ito lagi yung barya. Yung barya dyan. Parang barya. 3,735. Dito yung buo. Dili, isa lang Hindi. Sabay-sabay naman. Ano yan? Yung mga kwento, ganyan po magbayad dito titignan nyo isa-isa lang ilalagay doon. Sa kanya, ilalagay niya lang. Hindi, okay na yan. May sukli na yan.
Pwede yung butas sana. Wala na. Okay na yan. Oh. Yan. Tapos na kami mamalingke yung mga kwento. Ito. Yan. Kunin mo na. Ayun, baliya doon. Doon. Kunin mo yan. Ayan. Ayan. Wala. Ito mga kanya pinamili namin. Oh, kadami. Isang basket. Isang basket. Tapos na kaming mamalingke ng mga kailangan namin. Ayun, kasama ko. Ito mga kwento, ano, share ko lang. Para, kagaya na yan, ang isang kasama ko ay, ano, hindi gaano marunong sa ganyan. Kailangan, pagkasama-sama kayo sa mga senpai nyo rito na, titignan nyo kung paano sila magbayad sa mga counter. Kasi dito mga kakwento, walang mga bagger o mga counter na nag-a-assist. Ikaw, kung dito, ano tawag yun? Yung self-service ba? Yun ang kung dito, mga kwento ng self-service. Ito namin pamalengke. So ito. Dito na, ikarton na natin. Yung iba. Ikarton ko na. Karton mo? So, yung iba. Mga kwento na pagka naka-bike kayo, malaking bagay itong karton sa likod ng bike. Kasi pagka kailangan nyo mag-bag, dyan nyo ilalagay. Yung namin pinamili nyo. Yan, ganyan talagang buhay dito sa Japan mga kwento. Kailangan natin ng ganitong siste. Ha? Talagang kailangan natin i-karton yung iba at i-bike yung iba. Talagang bike lang po ang magiging service natin dito, ha. Wala po tayong kagaya sa ibang company na meron silang shuttle. Dito mga kwento talagang as in kon lang po. Bag. Yung bag saka bike. Yan. Kakarton natin. Sige, lagyan mo. Sige lang. So yun lang mga kwento at na-share ko yung mga presyo dito, ha? At pagka may time tayo, pagka yung mga ibang tanong natin sa comment section sa YouTube, sagutin natin para kahit paano magkaroon silang idea kung ano kagaya ni Kuya na kung ano-ano yung dapat na idala dito pagka nagpunta na sa Japan. Kasi may karamihan lagi puro pang forma, napakaraming pang forma dito. Napakaraming ukay-ukay dito. Kung mahilig kayo sa ukay-ukay, napakaraming sapatos din dito, ha? Kaya kung ako sa inyo, maging wise kayo sa pagdala ng mga gamit nyo rito. Ang advice ko, gamot, mga rekado, yun talaga ang mahal dito, lalo yung gamot, dahil hindi nyo alam kung magiging hiyang kayo sa gamot dito sa Japan, lalo yung mga dosage nila o yung mga milligram ay mabababa. So hanggang sa muli, salamat.